Hi guys, this is your Feng Shui Mom. Bali, ito pong reading na to ay para naman po sa Year of the Rooster, this 2025. Ito po yung forecast nila all year round. So ngayon taon po na ito, ang star ng Rooster is star number 4. It represents excellent relationship po and possible travel, possible recognition. When you say excellent relationship, in general po iyon. Possible recognition, meaning to say may sa career niya or sa mga youngsters sa mga nag-i-school, may possible na makatanggap ng awards, ganyan. At may possible travel. So, when you say possible travel, yung mga, siguro yung mga ano yan, yung mga nagmamanifest na ma-approve yung visa nila to go to work abroad, ganyan, yon. Yan po yung uri ng lucky star niya. Kasi iba-iba po ng lucky star yan. So, ang life force po ng Year of the Rooster ngayon taon na to is very low. Weak. So, ang suggestion ko as your Feng Shui consultant, mag-Holy Gourd ka. Ayan. May lucky charms din po yan. Pwede rin po tayo mag-display sa bahay natin sa west location ng Holy Gourd. Din pong keychain yan, pero ang pinakamurang option po is this card. Dating naman po sa pampaswerte, I'm suggesting na mag Friends and Allies bracelet ka. Ang allies po ng Year of the Roosters is Snake, Dragon, and Year of the Ox. So, pwede po yan display na ilalagay natin sa salas natin. Pwede naman po sa office table. Pwede na naman po na parang ganyan, lucky charm. Kayo po, choice nyo kung ano yung do what's best for you. Kung ano po yung prefer nyo, pwede naman. Ang kagandahan lang po kasi sa lucky charm is lagi nyong suot. Ang relationship luck ng Year of the Rooster is very good, as in excellent this year. And then ang wealth luck naman po ng Rooster is good din. Health luck is average. Pero, since dun sa, ang katapatan po kasi ng Rooster is Year of the Rabbit. So, from east to west, ang bahay po kasi ni Rooster is nasa east, nasa west, and then si Rabbit naman po is nasa opposite side sa east. Ang east location po ngayon taon na to, nandyan po ang tricky. Ang tricky links po sa mga previous videos ko kung nanonood po kayo, ang ibig sabihin po niyan is loss of wealth, loss of loved one, loss of reputation. So, may possibility, mataas ang chances na mananakawan kayo or may something na mawawala sa inyo or may possible na mabudol kayo or maloloko kayo. Loss of loved one, may possibility ng mawawala sa atin yung taong mahal natin or magkakaroon ng breakup, ganyan. And then yung loss of reputation naman, ang nire-represent po niyan, may possibility po na masisira ang credibility natin or may taong gagawa niyan para masira yung reputasyon natin. So ang pangontra po dyan, na cure amulet, ang remedyo dyan ay ang 3 Celestial Guardian. Ito po yung pinakamurang option kasi meron namang keychains niyan, pero wala pong lucky charms niyan. Ayun. Dating naman po sa enhancer, sinabi ko na po kanina, pwede kayong mag Friends and Allies. It's a must ngayon taon na to. And kung gusto nyong ma-activate ang inyong sa mga nag-aaral, gusto na ma-activate yung star number 4, pwede naman po na mag-globe kayo sa lapis lazuli. Ang lapis lazuli kasi is a memory enhancer. Ang globe is a global opportunity and examination luck. Pwede rin po kayo mag-mandarin duck. Maglagay kayo ng mandarin duck sa west sector ng bahay nyo. Pwede rin naman po nag-lucky charms kayo na suot-suot nyo. Para po yan dun sa gusto na mag-asawa, gustong lumagay sa tahimik, ganyan. Depende po. Kung ano man po yung gusto nyo na i-enhance na kulang sa buhay. Pwede rin naman na mag-money for money, career, kayo po, depende. Ang mga lucky charms depende sa gusto nyo. As long as na inuna po ninyo na magkaroon ng pure amulet na masolusyonan yung mga unlucky stars nyo o yung mga misfortune. Pagdating naman po sa, kunyari gusto natin na mas mag-manifest ng maraming pera ngayon taon na to, gusto natin na kasi ang Year of the Snake ngayon is success. So, pwede tayong mag-bracelet. Since Rooster and Year of the Snake is friends and allies, pwede po kayo mag-bracelet ng snake, pwede kayo mag-necklace or earrings, ring, kayo po. Para mas ma-manifest nyo yung abundance ngayon taon na to. And anyway,
Kung gusto nyo po ng free consultation sa akin, I am your Feng Shui consultant, Gwen, your Feng Shui mom. Mag-follow lang po kayo sa akin and mag-heart sa video na to, like and share, comment down below, or message me. Bibigyan ko po kayo ng free advice based sa Feng Shui. Yun lang po, salamat.